Ikasampung habilin. Ano man ang mangyari o malaman mo sa mga susunod na araw, isa lang naman ang gusto kong tandaan mo, na mahal ka ni Lola. Nang magising ay agad na dumiretso sa bahay na si Samantha upang maligo. Matapos nito ay nagbihis na siya. Isinuot niya ang kanyang pantalon dahil natatakot siyang mapansin ng kanyang pamilya ang bakat ng mga kamay sa binti niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang napanaginipan. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa multo ni Ligaya. Kailangan siya mismong makakita ng pulang hallway pero natatakot siya sa nilalang na nagkukubli rito. Kinuha niya ang kanyang backpack. Bumaba siya sa hagdan mula sa kanyang kwarto at naabutan na nanonood sa salas ng kanyang mga magulang. Good morning, Samantha. Sanang lakad mo. Hindi ka pa nakain ng almusal. Napahaba ang tulog mo ha. Tinanghali ka ng gising. Bati sa kanya ng daddy niya. Lumingon sa direksyon niya ang kanyang mami. Ngumiti lang ito at ibinalik ang tingin sa telebisyon. Napatingin si Samantha sa bintana. Hindi niya mapigilang mangilabot dahil naalala na naman niya ang tungkol sa trapdoor. Napatingin siya sa sahig. Lalo siyang pangilabutan dahil nai-imagine na naman niya ang pulang hallway na maaaring nasa ilalim lang ng kinatatayuan niya ngayon. Dyan lang po. Kakain po muna ako, Dad. Tugon ni Samantha at dumiretso na sa kusina. Tingnan ni Samantha kung anong ulam nila. Ngunit agad din siyang nawalan ng gana na makitang puro karnang nakahain sa misa. Sinubukan niyang buksan ng fridge at napansin na naman niyang puno ito ng karne. Naalala naman niya ang panaginip niya kagabi. Nasusuka tuloy siya dahil dito. Pumasok tuloy sa isip niya na baka ang laman ng fridge at ang mga kinain nila this past few days ay karne ng tao. Unti-unting nanghina ang tuhod ni Samantha sa kanyang na-imagine kung ano-ano na kasing teoryang nabubuo sa isipan niya. Ano ba talaga ang madilim na sikreto ng kanilang pamilya? Napatingin siya sa may cabinet sa taas ng fridge. Binuksan niya ito at natuwa siya nang may makitang isang loaf ng tinapay. Kinuha niya ang paubos ng peanut butter sa fridge at umupo sa lamesa. Iha, kumusta ka? Nabigla si Samantha sa boses ng kanyang narinig. Ano bang nangyayari sa akin? Masyado na akong nagiging maululatin. Si Samantha sa sarili. Nilingon niya kung sino yun. Si Manang Celia lang pala. May mga dala itong kortina na mukhang bagong laba. Si Manang Celia rin kasi ang all-around katulong ng bahay. Tinutulungan na lang ito ni Lola Priscilla sa paglilinis ng buong bahay. Naisipan ni Samantha na magtanong, Manang Celia, bakit ayaw po ulit kumuha ni Lola ng labandera o kalat na isa pang katulong? Tanong ni Samantha. Kinuha niya ang isang tinapay at nilagyan noon ng peanut butter. Limungan lang sa kanya si Manang Celia at ngumiti. Tama si Bridget. Wala ngang kwentang kausap si Manang Celia. Dahil laging ngiti lang itinutugon nito. Manang Celia, hindi ba kayo napapagod na mag-isa lang ang mga gawain dito? Kailangan ninyo ng kasama sa mga gawain bahay. Napakalaki ng bahay na ito. Ayaw niyo ba nang may katsismisan kahit minsan? Sige, baka magka-osteoporosis po kayo. Pangulit ni Samantha habang minamatyagan pa rin niya si Manang Celia. Samantha, sanay na ako sa gumagawang mag-isa. Malaki rin ang utang na loob ko sa lola mo, kaya ayos lang sa akin ako lang. Tugon ni Manang Celia. Bahagyang kinilabutan si Samantha sa pagbanggit ni Manang Celia ng silitang ako lang. Pero Manang Celia, sige Samantha, may ipinabibili pang lola mo sa akin sa palengke. Mauna na ako sa'yo. Iwan mo lang dyan ang kinainan mo ako nang maglilinis yan mamaya. Bilin sa kanya ni Manang Celia at umalis na ito. Naiwan si Samantha na hindi kontento sa mga sagot sa kanya ni Manang Celia. Sa bagay, tama si Manang Celia sa huli nitong sinabi. Mas mainam na si Manang Celia na lamang ang tanging nakakaalam ng madilim na sikreto ng pamilya nila. Natapos nang kumain si Samantha at nalinis ang kanyang kinainan. Nagpaalam na siya sa kanyang mga magulang at tuluyan ng lumabas. Nakita niya ang kanyang lola na nasa garden. Nakatayo ito at nakapikit. Nakatingala ito na parang nilalanghap ang sariwang simoy ng hangin. Kinuha niya ang kanyang kamera at kinuhanan ng litrato ang kanyang lola. Lola, lumingon sa kanya ang matanda. Nababaka sa mga mata nito ang kalungkutan at pagod. Parang may biglang kumurot sa puso ni Samantha. Bigla siyang naawa sa kanyang lola. Napakaganda pa rin ito kahit matanda na. Ngumiti ito sa kanya at sininisan siya na lumapit. Lumapit siya rito kaya niya po siya ng kanyang lola at hinalikan sa noon. Ito ang laging ginagawa sa kanya ng kanyang lola. Every time na natatakot siya nung bata pa siya hanggang ngayon naganap na siyang dalagita. Nakadama tuloy ng kalungkutan si Samantha. Parang namis niya bigla ang kanyang lola. Kahit alam niyang kayakap niya lang ito ng mga oras na yun. Lola, anis Samantha at hindi niya namalayan ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Tandaan mo, mahal na mahal kita po. Ikaw lang ang aking apo. Bulong sa kanya ng kanyang lola. Bakit parang kakaibang nararamdaman ko?
Parang namamaalam na si Lola. Tanong ni Samantha sa sarili. Sinubukan ni Samantha na ngumiti. Ano ka ba, Lola? Ang drama mo today ha? Smile ka nga. Sabi ni Samantha at pinisilang magkabilang pisngi ng kanyang Lola. Alam ko kasi apo na may tampo ka kay Lola sa mga pangyayari nitong nagdaang araw. Ano man ang mangyari o malaman mo sa mga susunod na araw, isa lang naman ang gusto kong tandaan mo. Mahal na mahal ka ni Lola. Ni Lola Priscilla. Of course, Lola. I always remember that. Sige po, Lola. Puntahan ko po muna si Bridget at magagala para naman makahinga ako sa mga stress dito sa bahay. Pagpapaalam ni Samantha, lumabas si Samantha sa gate ng bahay na idala na naman niya si Bridget. Pupuntahan na lamang niya ito pagkatapos makausap si Nathan. Saan nga ba ang bahay ni Nathan? Sa isip ni Samantha. Ilang metro na rin ang layo niya mula sa bahay ng maisip na yun. Ano ba yan? Ang stupid ko naman. Ani Samantha sa sarili. Naiinis siya kasi ngayon lang niya naalala na hindi nga pala niya nasundan si Nathan sa bahay nila. Napakamutulis siya sa ulo. Kung pupuntahan naman niya si Bridget at tatanong dito ang bahay ni Nathan, paniguradong sasama ito sa kanya. Hindi pwedeng maging si Bridget ay makaalam ng sekreto ng pamilya nila. Alam niyang hindi ito sinasabi ni Manang Celia sa apo dahil dahil sa kapahamakang maaaring maidulot nito. Sinubukan ni Samantha na pumunta sa lumang simbahan. Nagbabakali siyang makikita niya ron si Nathan. Ngunit kahit anino ay hindi niya nakita. Kaya naisip niyang dumiretso sa may tabing ilog. Malakas ang kutob niyang naroon nga si Nathan. Hindi siya nagkamali. Nakita niya si Nathan sa ilalim ng isang puno ng kaimito habang nakahiga at nakapikit. Dahan-dahan siyang lumapit. Titigan niya ang natutulog na si Nathan. Ang bahit ng mukha ng mokong kapag tulog. Bulong ni Samantha. Kinuha niya ang camera at kinuha na ito ng litrato. Bigla namang nagmulat ng mata si Nathan nang marinig ang pag-click ng camera. Napabalikwas ito ng bangon nang makita si Samantha sa tabi niya. Samantha, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nathan habang kinukusot ang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Hindi ko kasi alam ang bahay ninyo kaya sinubukan kong puntahan ka rito. Tama naman ang kutob ko kasi nakita kita. Sagot ni Samantha at itinago na sa bagang camera. Umupo ito sa tabi ni Nathan. Hinahanap mo ako? Seryosong tanong ni Nathan. Oo, Nathan. Sabi mo naman di ba na kapag kailangan ko ng tulong lagi kang nandyan for me? Sagot ni Samantha at tumitig sa mga mata ng binata. Tumango si Nathan at umiti sa kanya. May nadiskubre na kasi ako. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba kasi parang panaginip lang ang nangyari. Natatakot naman ako na alamin ito ng personal dahil maaaring delikado. Kaya kailangan kitang makausap upang itanong kung ano nga ba ang nalalaman ni Lolo Tolitz, paliwanag ni Samantha. Hinawakan ni Nathan ang mga kamay ni Samantha. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Iminali ni Nathan ang kanyang tingin sa may ilog. Samantha, ano bang napanaginipan mo? Tanong ni Nathan. Huminga ng malalim si Samantha bago siya nagsalita. Bago ako managinip, nakita ko na may trapdoor si na Lola sa lugar kung saan naglalabang namatay nilang labandera. Doon din nila inilalagay ang napakaraming karne. Tapos napanaginipan ko na may nakatirang halimaw sa bahay namin na siyang kumakain ng karne na iniiwan ni na Lola doon sa trapdoor. Panimula ni Samantha. Narinig niyang bumuntong hininga si Nathan. Bakit, Nathan? May problema ba? Tanong ni Samantha. Lumingon sa kanya si Nathan. Sa panaginip mo, may nakita ka bang mga garapon? Nangangatal na tanong ni Nathan. Kinilabutan si Samantha sa tanong na ito sa kanya ni Nathan. Naalala na naman niya kung ano ang laman ng mga garapon. Oo, Nathan, nakakita ko ng mga garapon. Napakaraming garapon, sagot ni Samantha. Bigla na lamang tumungo si Nathan. Nagtaka man si Samantha dahil ilang saglit itong nanahimik. Nabigla na lamang silang may pumatak na luha sa mga mata nito. Nagulantang si Samantha sa ikinilos ni Nathan. Nathan, may sinabi ba akong masama? Naguluhan siya kay Nathan dahil bigla na lamang itong umiyak. Pinanasan ni Nathan ang kanyang mga mata bago humarap kay Samantha. Anong laman ng mga garapon? Tanong ni Nathan habang umiiyak. Mga ulo, Nathan. Mga ulo ng babae. Ang hula ko sila ay mga naging katulong ni Lola. Hindi ko alam kung bakit at para saan ang mga iyon. Iisa lamang naiisip ko. Pinatay sila. Kung sino o ano, hindi ko pa alam. Ani Samantha at ramdam niyang pagtaas ng kanyang mga balahibo sa braso. Hindi napigilan ni Nathan ang pag-iyak sa tabi ni Samantha. Nathan, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Samantha. Kinabahan si Nathan sa mga sumunod na pangsasabihin. Ramdam niyang biglang pagbigat ng pakiramdam ng kasama
Sanay siyang seryoso ang aura ni Nathan. Ngunit ngayon niya lang ito nakitang emosyonal. Tumingala sa langit si Nathan bago nagsalita. Bago mapalaya si Lolo Tolit sa bahay ninyo at bago siya mabaliw, nagpunta si inay sa bayang ito para asikasuhin ang lupa ni Lolo. Isang gabi hindi pa umuwi si Lolo, kaya naisipan ni inay na sunduin ito sa bahay ng lola mo. Dumating si Lolo sa bahay na wala na si inay. Naalala niya na sinabihan niya ito na sunduin siya kapag ginabi na siya. Napahikbi si Nathan kaya kumuha na si Samantha ng tissue sa kanyang bag para ibigay rito. Tinanggap naman ito ni Nathan at pinahid ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Umalik si Lolo sa bahay ng lola mo. Narinig niyang sumisigaw si inay na parang nanggagaling sa ilalim kung saan siya nakatayo. Inilapat niyang tenga sa sigat ng makumpirma ito ay sinira ni Lolo ang sahigat agad bumaba sa hagdanan. Ngunit tuloy na ang lahat dahil hindi na napigilan ni Nathan ang mapahagulhol. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Samantha at marahang hinago ni Samantha ang likod nito para kumalma. Maging si Samantha ay hindi makapaniwala sa pinagdaanan ng pamilya ni Nathan dahil sa kanila. Naisip ni Samantha na ito sigurong dahilan kung bakit may pagkamisteryosong dating ni Nathan. Huli na ang lahat dahil patay na si inay. Nakahiwalay na ang ulo nito sa kanyang katawan. Kinakain na rin ng isang gusgusong lalaki ang utak niya. Ang sabi ni Lolo, nakakakilabot daw ang lugar na yun dahil napakasangsang at napakadaming garapon na may lamang ulo ng tao. Sa galit ni Lolo, sinugod niya ito at muntik na rin siyang makain ito kung hindi dumating ang lola mo. Bago siya sakmalin sa leeg, sinabi ng lola mo kay Lolo Tolitz na ililigtas siya nito kung mga ngako na hindi sasabahin kahit kanino ang nakita niya. Dahil nasa harapan ng kamatayan si Lolo, pinili niyang maligtas. Binigyan siya ng lola mo ng malaking halaga kapalit ng pananahimik niya. Napatigil si Nathan nang marinig niyang umiiyak na rin si Samantha. Humayap si Rito at pinunasan ng mga luha na namuo sa mata ni Samantha gamit ang kanyang palad. I'm so sorry, Nathan. I'm so sorry. Hindi ko alam. Sorry. Napahagulhol si Samantha kaya niya po siya ni Nathan. Kumalma si Samantha at itinuloy ni Nathan ang pagkukwento. Naipilibing namin si inay gamit ang perang ibinigay ng lola mo. Sinubukan namin magdemanda ngunit wala kaming magawa ni Itay dahil hindi sapat ang pera namin para magbayad ng attorney. Lumalabas patuloy na utang ni Lolo ang buhay niya sa lola mo dahil patay na rin siya tulad ni inay. Pinagsisihan ito ni Lolo hanggang sa narsaraan na siya ng bait. Kaya lalong walang naniwala sa mga pinagsasabi niya dahil baliw na siya. Pagsasalaysay ni Nathan. Galit ka ba sa akin, Nathan? Dahil parte ako ng pamilyang sumira sa pamilya mo. Tanong ni Samantha. Hinawakan si Nathan sa pisngi. Samantha, galit ako sa pamilya mo pero sa'yo hindi. Bago mawala sa katinoan ni Lolo, sinabi niya na protektahan ka namin dahil ayaw niyang madamay ka sa pamilya mo. Sagot ni Nathan. Natatakot ako, Nathan. Sino yun? Kamag-anak ba namin? Tito ko ba? Pinsan? Kapatid? Bakit nagkaroon ng ganito sa bahay namin? Tanong ni Samantha sa sarili at kay Nathan. Hindi ko rin alam, Samantha. Simula nang mamatay si inay, lagi niya akong binibisita sa panaginip ko. Ang sabi niya sa akin, huwag na raw akong magalit dahil tahimik na yasa. Nang makita kita sa simbahan, nakita ko isinay sa tabi mo. Hinaplos niya ang buhok mo at narinig kong sinabi niya na ingatan kita bago siya mawala sa aking paningin. Ani Nathan, mabait ang inay mo, Nathan. Hindi ko alam kung bakit gusto niya na ingatan mo ako pero nagpapasalamat ako sa kanya. Maging sa Lolo Tolitz mo, inaalala niya pa rin ang kapakanan ko. Nathan, tulungan mo ako. Natatakot akong kalabanin ng sarili kong pamilya. Gusto kong tumakas at lumayo sa kanila. Pagmamakaawa ni Samantha. Pero bigla niyang naalala ang kanyang lola. Hindi pa rin na ito magawang kamuhian dahil sa mga sinabi nito sa kanya kanina. Magagawa ba talaga ito ng kanyang mabait na lola? Ibinigay ni Nathan ang kanyang cellphone number ito. Subukan mong mag-text o mag-message call kung may mangyayaring masama. Pangako ko na pupuntahan ka namin, Itay. Matagal na lang kami naghahanda para patayin ang pumatay kay inay sa bahay ninyo. Saad ni Nathan. Maraming salamat, Nathan. Hindi ko pa alam kung bakit nag-alaga ng ganong klaseng nilalang si Lola. Pero alam ko malalaman ko rin lahat ng mga ito sa susunod na mga araw. Pero sana huwag rin yung sasaktan si na Lola. Mahal ko pa rin sila. Ani Samantha at niyapos niya si Nathan. Agad na kumawala si Samantha sa pagkakayakap na may maalala siya. Nathan, sa panaginip ko, hinawakan ako sa binti ng nilalang na ito. Tingnan mo. Sabi ni Samantha at ipinakita niya kay Nathan ang kanyang binti. Ngunit wala na ang marka ng mga kamay rito. Nabigla si Samantha dahil bago siya magsuot ng pantalon ay nandito pa ang mga marka ng kamay. Paano nawala agad? Sigurado akong may bakat ng mga kamay sa binti ko kanina. Sabi ni Samantha.
Samantha, pasalamat ka nilang dahil nawala rin agad iyon. Naisip ni Nathan dalhin sa kanilang bahay si Samantha para malaman ito kung saan ang kanilang bahay at ang plano nilang patay ng mapanganib na nilalang. Tumayo ang dalawa at umalis. Hindi nila napansin ang isang lalaki na nasa kabilang dako ng ilog. Tahimik at kanina pa minamatyagan ang bawat